Sa nakaraan nating video, bumiyahe tayo patungo sa Zambales ng mahigit 12 hours. Welcome to Subic, gateway to Zambales. At ang 2 oras dito ay papasok ng cotton mines. At hindi naging madali ang pagpunta natin dito. In-explore din natin ang napakagandang ilog. Grabe naman yan. At higit sa lahat, pumood trip tayo ng Pinoy classic food. Talaga naman, sarap. Pandingin mo na para ganahan. At sa video na ito, ituloy na natin ang ating camping adventure. Let's go! Hugas lang tayo ng kamay. Umulan na dito eh. Hindi lang natuloy. Mabuti naman. Ito yung setup ko. Oh, look at that. Let's go. Basic lang to. Pork chop lang naman to eh. Titimplahan ko lang. Para mamaya pag prinito ko na, malasa na. Sana natin pagtitimpla. Utilize lang natin yung mga pampalasa na meron tayo. Ito, may magic sarap ako. Tsaka may toyo. Tsaka bawang. Nakita nyo na ba yung cast iron ko? Ha? Look at that! Cast iron! Karinderya build. Ito na yung pork chop ko. So, woods. Parang may ano to ah. Walang amoy ah. Solid ah. Kanina pa to. Quality tong karne na to. Yan. Tapos, magic sarap. Sana hindi na umulan. Kasi yung tent ko, kulang pa yan ng... Kulang pa siya. First time ko lang mag, ano ngayon eh, camping eh. Kulang pa siya ng trapal. Yung canopy. Next time. Dahan-dahan lang. Makukumpleto din natin yan. Step by step. Mukha nga ma-addict ako sa camping. Alam mo yun? Freedom eh. Sobrang payapa. Kaya siguro yung mga tao na pag nagta-travel, kahit na straight duty, okay lang. Talagang pererekta pupuntahan nilang gala or magandang places. Kasi doon ka nakakaramdam ng malaya ka eh. Malaya sa responsibilidad, malaya sa mga bills, sa mga ingay ng city. Marami. Okay. Pinupukyutan na siya ng ano, bangaw. Naamoy na nila. Goods daw. Hindi ko kaya ubusin to. Baka breakfast to. Pork silog. Diba? Sarap nun. Takpan muna natin. Makukulit sila eh.
Ang dami pa ba to? Meron pa isa. Busin ko na to. Reminder lang ulit, leave no traces na mga kalat. Magdala kayo ng plastic, uy. Papya. Hindi ko alam kung pwede ko pa itong pagpukpukan eh. Negative. Iwan na lang. Kahit pa paano, may background naman ako sa pagluluto. Konti lang, dahil sa kapatid ko, natuto ko. Tsaka sa mama ko. So, pag interesado rin kasi ako sa mga bagay-bagay, tinatanong ko siya. Para malaman ko. Kasi naaral. Pero wala akong sinabi sa level ng ano nila. Pagluluto. Grabe lahat ng pagod ko kanina. Nawala eh. Ewan ko dahil lang sa adrenaline siguro dahil maganda yung lugar. Alam mo yung excitement. Wala pa ring tulog eh. Mamaya, maaga ako matutulog syempre. Kasi gusto ko makita yung sunrise eh. Sapat na siguro yung mga 8, pwede na. Kasi, alam nyo, yung mga staff nagsiuwian na. Akala ko may mga nakatira dito or mga may nakapost. Wala pala. Umuwi na, wala ng tao. Tapos yung iba, day tour lang ata. Hindi ako mabilis mag ganito. Tsaka hindi talaga ako bihasa magluto dahil hindi ako nagluluto on a daily basis. Pero marunong. Isip ako ng foods bukas. Kasi bukas, nasa ibang destinasyon na naman tayo. Kaya another cooking show. Gusto ko sana mag-bonfire mamaya eh. Kaso lang, parang negative ata dito banda. Sa semento. Wag na, baka maekis ako dun sa mga bantay. Mabait pa naman sa akin. As in, accommodating talaga. Kinumusta pa ako dito kung okay na ba daw ako. Mabait. Solid nga eh. Okay. Daming bawang yan. Tapos igigisa ko rin yan mamaya. Ooh. Babad lang natin to kahit mga 30 minutes sabay lutuin na natin habang may liwanag pa. Yun lang. Simpleng food lang dahil
you don't have the resources para magluto talaga ng the way na gusto mo, may mga kulang eh. Kaya maximize mo na lang kung anong meron ka. Tsaka lalo na sa case ko, limited lang talaga yung madadala ko dahil motorcycle lang dala ko eh. Okay, hugasan ko lang itong mga to. Tapos, maliligo na. Okay, ligo na tayo. Pero wala ako sa mood tumalon, baka bukas na lang. Bababad lang. Kapalamig. Ano naman yan? Setup ko. Bababa ka lang. Eto na oh. Oh. Look at that. Parang di pa ako ready ah. Mukhang malamig to eh. Linaw talaga. Panalo. Ayan oh. Oh. Dito tayo maligo. Diyan. Tamang lub-lub lang. Bukas na yung dive. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Guys, 5:30 na ng hapon pero tingnan nyo yung tubig dito. Oh, ganun pa rin. Ang ganda. Emerald green. Woo! Katapos ko lang magbabad. Sobrang lamig. Di ko na kaya. Pero ito, tiningnan ko lang kung ganun pa rin yung tubig niya. Ganun pa rin. Walang nagbago. Ang ganda pa din. Pero bukas na ako tatalon dito. So much energy gagamitin ko dito eh. Bukas na lang. Kumakagat na yung pagod eh.
Oh, look at that. Woohoo! So bukas ng umaga, maliligo ako dito at tatalon dun. Sa ngayon, magluluto na ako ng pagkain. Tsaka magkwentuhan tayo. May kikwento lang ako sa inyo. Etong cottage na to, sabi ng mga caretaker dito, pwede kang mag-camping dito, dyan mismo. Walang bayad. Pati doon, papakita ko sa inyo. Kaso lang, mas trip ko doon. Kasi, eto, siguro gagamitin ko to or sisilong ako dito kung may malakas na ulan talaga. Pero kung wala naman, mas feel ko doon. Ang ganda ng spot ko doon eh. Diba? Kaysa dito, parang hindi ko pili. May silungan. Pero syempre, maganda yan kung may malakas na ulan. So, ang bait nila, ino-offer nila yan. Eh no, ilang tent yung kasya dito. Meron pa dun sa taas. Tara, check natin. Mismo ako inoperan nga mo. Lumapit sa akin na, dito ka na lang. O kaya dun ka sa kabila. Wala kasing tao dito, kaya gamitin mo na. Ano? Pero eto, sa baba lang ata yung pinapagamit. Kasi ito mayroong ano. Lagot. Hindi naman nakatali kasi akala ko nakatali. Sorry na. Ay, parang ganda naman dito. May ilaw pa oh. Look at that. Dito ka magka-camping oh. Dito yung tent mo. Secured na secured. Ang ganda pala dito. Ang ganda pala. Tamo. Tapos, naglalagay ka dyan pagka bukas mo ng tent mo ng umaga. Oh. Diba? Pero, all good na ako dito sa tent ko. Ayos na sa akin yan. Masaya na ako dyan. Ito yung isang in-offer nila oh. Eto. Yan, yung tent na yan. At saka yun. Pwede ka nang magstay dyan. Walang bayad, ang bait. Pero sabi ko, kuya, okay na. Nakapag-settle na ako dito eh. Front row seat din naman yan eh. Kaya mo naman. Diba? Mas malapit pa. Okay, tara. Magluto na tayo. Tsaka magkwentuhan na din. Okay guys, magluluto na tayo. Ginabi na, time check. It's 6:26 PM. Naligo pa kasi ako eh. Doon sa CR. Kaya ngayon lang magluluto. Pero inamoy ko naman yung pork chop. Goods na goods pa din. Sunog ang balahibo. Napalakas eh. Sarap maganto no, yung mga mini cooking. Ako lang mag-isa dito. Pork chop yung unahin natin, sunod na lang yung sinaing kasi baka mag-iba na yung amoy niya eh. Grabe, pumabor ngayon yung pagluluto ko kasi walang hangin talaga. Sarap magluto.
Wala ibang maririnig kundi tunog ng ilog. Dito kasi sa spot na pinestuhan ko, pinili ko talaga na ako lang mag-isa. Para masolo ko yung place. Halos lahat ng mga guest dito, nandun sa kabilang side. Ako lang mag-isa dito. Para talagang feel na feel ko yung camping. Solo flight. Okay, umuusok na. Lagay na natin yung pork chop. So, yan o. Urong lang ako saglit. Baka sumigaw eh. Umuusok na. May dala tayong tong. Sa isa lang dahil maliit lang ang kawali. Oh. Nice. Saktong-sakto. Ito yung ilaw ko. Yan. Saka yung isa. Doon. Nakukulangan pa nga ako eh. Dahil meron dito eh. Okay lang. Pwede na yan. One down guys. One pork chop down. Lasa yan for sure. Nice one. Try ko nga dalawa kung kasha. Para save time. Tumatalsik! Aray! Kasama yun. Nanlalaban. Nanlalaban eh. Amoy pa lang yan, nagugutom na ako. Mukhang makakadami ako nito. Plus yung bawang pa niya. Sarap pala magluto-luto habang nasa nature. Nag-camping ako first time sa Zambales. Dingalan pala sa Aurora. Hindi kami nagluto. Nag-tent pitching lang kami. Dala lang ako ng tent. Itong tent na gamit ko. Pero hindi ako nagluto doon. Wala kaming mga dalang pangluto. Kaya first time ko to. Nakaka-enjoy siya. Sana kasama ko yung asawa ko eh. Busy kasi sa work. May hinahabol kami. Kaya okay lang. Next time. Nagsabi na siya sa akin na gusto niya na sumama ulit. Okay, ugasan na natin tong kaldero. Para habang nag-aantay tayo maluto yung pork chop. Nakabang na yung sinaing. Opya, critical level na yung tubig. Kaya isang banlaw lang to. Para meron pa ako bukas tubig. Dito na magkakaalaman. Ang malupit na measurement, ito ata. Kasi malit na kaldero eh. Pero dito ako lagi eh. Pag nagsasaing dati,
Nung nasa Jollibee pa ako. Tingnan natin kung nandun pa rin ang skill sa pagsasaing ng walang measuring cup. Tapos timer natin 19 minutes. Op. Dagdagan natin konti. Ayun, pwede na to. Wag naman sana maging lugaw. Yeah, tiwala ako sa skill ko. 19 minutes, luto yan. Timer natin, papakita ko sa inyo. Yan. Okay, naantay na lang natin maluto. Check natin. Ay, ang bango. Come here. Talaga namang matatawag lahat ng nagugutom dito. Oh. Hindi na makapagpigil dito. Tikman ko lang. Saktong-sakto. Saktong-sakto pagkakaluto ko. Malambot, malasa. Talaga namang night pagkatapos nito. Solve talaga. Busog. Napakamalasa. Okay guys. 3 down, luto na to. Na lang. Tapos saing na tayo. Pero itong mga taba nito, medyo malambot pa eh. Itutusta ko yan mamaya pagka nakapagsaing na ako. Ay, grabe oh. Up, matalino na tayo. Alis na tayo dito. Ayun. Okay, magkwentuhan muna tayo habang inaantay na maluto tong last pork chop. So, may gusto kasi akong gawin dito sa channel ko. Gusto ko magkaroon ng segment about wisdom talk. Kasi napaka-importante nun sa buhay. Para may maganda na ngang tanawin, may matututunan pa tayong aral kada magka-camping tayo. Either 1 or 2 wisdom lang, di ba? Kasi para sa akin, yung wisdom, napaka-importante sa buhay mo. Marami kang mga bagay na pwedeng magawa dahil may wisdom ka. Alam mo yun? Lagi kong pinagdadasal kay Lord yan na bigyan ako ng wisdom, tamang diskarte, araw-araw, para ma-execute ko na maayos yung mga task. Kasi kung may wisdom ka, mas mapapadali yung mga bagay-bagay. Mas marami kang magagawa, mas marami kang matutulungan kapwa mo, at minsan silently may mga nai-inspire ka kasi yung wisdom mo malawak, yung karunungan mo is nadadama yung mga kasama mo, yung kapwa mo, na-impress sila sa'yo nang hindi mo alam dahil kumbaga nakakahawa yung energy mo in a good way. So, may gusto lang akong i-share. Pwede naman sa community natin, sa comment section, or pwede kayo mag-share ng wisdom. Ako, pwede rin ako mag-share, pero most of the time, experience ko or experience ng ibang tao na na-impress ako or may sense talaga yung sinasabi, 'di ba? Tapos i-share natin dito sa channel natin. Mas maganda nga 'yun, 'di ba? Para lahat tayo, kung
para sa inyo, pasok yung wisdom na yun, edi i-take nyo, diba? Kumbaga, i-absorb nyo. Yung wisdom na gusto kong i-share ngayon is, believe in yourself. Napaka-importante nun sa buhay. Kasi kung walang maniniwala sa'yo, kahit sarili mo, paano ka na, diba? So, para sa akin, napaka-vital niya. Pero, not to the point na sobrang overconfident ka na arrogant ka. Dapat, you know, the difference between that. Meron lang ako i-share. Recently lang, napanood ko siya. So, na-amaze lang ako kasi parehas kami ng thinking. Fast forward, successful siya. And, may 3 siyang business. Yan, hindi ko na kayo bibitinin. Nakot yung attention ko sa sinabi niya kasi sabi niya, hindi niya daw alam kung paano siya magsasucess or hindi niya alam kung paano makapunta doon sa gusto niyang puntahan. Pero, naniniwala siya na mangyayari yun. Manifesting or naniniwala siya sa kakayahan niya. Kasi, nakaka-relate ako kasi ganun din ako. Naniniwala ako na magiging successful ako. Pero, right now, hindi ko pa ma-figure out kung paano. Pero naniniwala ako na si Lord yung gagawa ng way para ma-figure out yun. Maraming mga ganong tao na sa ngayon, hindi nila alam yung ginagawa nila. Grind lang sila ng grind. Nag-success sila. Kasi, it's okay na hindi mo ma-figure out lahat sa ngayon. Okay lang yun. Para sa akin, okay lang yun. Kasi, may time para dun eh. Kaya ako, kung ibibless ako ni Lord na bibigyan niya ako ng wisdom para malaman yung tamang diskarte or I don't know, naputol yung video. Pero yun nga, dun sa napanood ko, dati lang siyang tambay, tapos nahihiya daw siya sa asawa niya kasi kumbaga yung palamunin siya eh. Kumbaga tambay lang siya tapos yung asawa niya grind ng grind. Fast forward, tambay muna siya, so what can you do, diba? Low-key lang siya, tambay. So nakakahiya daw sa part niya. Ngayon, nandun pa rin yung thinking niya na magsasucess siya. Fast forward, kaka-grind niya, naging captain siya ng barko. Tapos, as of today, meron na siyang 3 business. So, nakakatuwa lang na successful ka ngayon, in the present day, pero bago mangyari yon before, hindi mo alam kung paano gagawin. Pero, nangyari. Kaya, mahalaga na naniniwala tayo sa sarili natin kahit hindi pa natin alam kung paano yung gagawin natin. Kasi, may kasabihan nga na, if you believe that you can, you're halfway there. So, kaya, guys, maniwala kayo sa sarili ninyo. Yun lang. Tignan nyo guys, biglang lumiwanag, diba? Nilipat ko kasi ng setup kanina, kaya palang din ng video ko, inayos ko yung lighting. Ayun ang liwanag ko na dito. Compared kanina na madilim. Anyway, ayun nilipat ko lang yung setup ko, nakatutok sa akin yung lighting. And, luto na to! Woo! Yan! Babanatan natin yung mamaya. Itong mga taba na to, pag hindi to crispy mamaya, lulutuin ko ulit yan kasama nitong mga bawang. Yan. Pero magsaing muna tayo. Yung pot holder, meron ako nito. 20 pesos lang yan. 19 pala. Opya. Oh. Saing na tayo.
And kagaya ng sabi ko, magta-timer tayo, 19 minutes. 19 minutes. Papakita ko sa inyo kung andito pa rin yung residue ng pagiging Pryman ko before. Start. Okay. 19 minutes yan. So, abang-abang tayo. Ano hula nyo? Lugaw ba yan? O sakto? O luto? Ako, magbibet ako sa sarili ko. Luto yan. Nakailang saing na ako dati. Nung Jollibee crew pa ako, yung alalaking ano, parang planggana. Ganun yung pinagsasaingan ko dati. Tapos, walang measuring. Hindi, meron naman, pero hindi ko ginagamit. Ang measuring cup non pitchel, syempre, pang malakihan yun eh. Alam mo, ginagamit ko? Boom. Itong guhit na to. Yan. Hindi pumalya yan. Ano yan? Nakailang release na ng kanin yan. Tapos, saktong-sakto. Patay, napakwento na ako. Kailangan luto to sa loob ng 19 minutes. Kung hindi, mababaya ako sa inyo yan. Jollibee crew pa naman din, Pryman. Okay, abangan na lang natin. At magsi-cellphone muna ako kasi lobat na tong camera ko. Okay, malapit na mag-time is up. 24 seconds. Check na natin kung luto na yung sinaing at maka-food trip na, gutom na. Dami niyang pagod. Pero grateful, thank you Lord. Hardcore tong biyahe na to kasi walang tulog nung oras na. Pero still kicking. Healthy. Ayan na. Napagluto pa. Nakaligo pa. Kaya thank you Lord. Okay. Buksan na natin. Yeah. Ohohoy! Solid! Pwede nang kainin. O, ito, papatayin ko na. Let's go! Kain na. Luto na yan. O. Ibabaw yan, ha? Ay! Okay. Dinner is ready. Kain na. Magtitira ako ng isa kasi pang almusal. Grabe, solid to. Thank you Lord. Nakuha ko lang yung 19 minutes yun kasi dati standard talaga 18 or 19 minutes pag nagsasaing. Spill the tea. Pero syempre babantayan mo, may timer yun eh. Pana natin. Hot sauce UFC. Hindi mo pa natatry ito. Solid to. Tapos merong ano, dried garlic. Oh my god. Woo. Eto, bukas na lang to, hindi ko na maantay eh. Pero pirpituin ko to ngayon. Goods. Tama lang na minarinate ko to. Tapos natagalan lutuin. Nanunuot yung lasa.
Nakaka-enjoy mag-camping. Ako pa naman, pag maliligo ng dagat or maliligo ng mga falls ganito, alam mo yung pagkatapos mo maligo, parang gutom na gutom ka. Yung parang ang sarap ng kain mo talaga. Ganun yung pakiramdam ko palagi. Siguro nga dahil kakalangoy, gano'n, pagod ka, mapapakain ka. Iba ang lasa ng pagkain na ikaw yung nag-prepare tapos sa camping mo ginawa. Tapos limited lang yung mga resources mo. Goods. Ma-appreciate mo talaga. Nga pala guys, may isa pa akong ikwento sa'yo. Kung mag-promote ako dito sa channel ko or magiging advocate ako, tatlo lang eh. Health, fitness, and wisdom. So doon lang iikot yan. Pero sa personality ko, syempre makulit ako eh. May mga halong kalokohan, pero pag serious time, serious time. Yung kulit, di na nawawala eh. Kasi kung mag-influence ka na lang ng tao, ba't di pa siya maganda, di ba? At least kung makakilala ka niya, ganun tao to, nag-influence sa akin to ng ganito. Something good. Kung makakilala ka niya, parang mas maganda yun, di ba? Nag-iwan ka ng good memory sa tao. Kaya ako nabanggit yung health, guys. Tsaka fitness. Dahil advocate talaga ako nun. Kumbaga, lifestyle ko na kumbaga dun ako bilong sa fitness tsaka conscious sa health. Pero dahil nasa camping tayo, kailangan mo rin kumain ng masarap at in moderation. Yun yung ano doon, key. Kasi yung ibang tao dinidemonize itong mga ganitong pagkain. Like, huwag ka kumain kasi mataba, ganito, ganyan. May yung mga mantika, ganito, ganyan. Fatty food. Yes, it's true. Pero gaano ka ba kadalas kumain at gaano ba kadaming kinakain mo na ganito? Nakakailang ganito ka ba sa isang week or isang buwan? Kung ang sagot eh marami, may problema tayo dyan. Pero kung kumakain ka nito in moderation, once a week or twice a week, wala yun. Basta pag kumain kayo in moderation lang. Tsaka huwag kayong matakot sa mga pagkain na nakakataba yan, ganito ganyan.
It's all about portioning. Marahil para sa inyo, basic food lang to. Pero para sa akin, grabe sumasayaw-sayaw to sa bibig ko. Kasi, na-share ko lang, on a daily basis, iisa at iisa lang na po tayong kinakain ko araw-araw. Ang makapag-testify nyo yung asawa ko ay yung mother ko. So, nag-stick ako sa kanya years. Chicken breast, rice, and veggies, fruit. Yun lang. Wala nang iba. As in, on a healthier side talaga ako when it comes to nutrition. Pero, dapat enjoyin mo rin yung mga food na nakagisnan mo. Tsaka nakaka-burn out din pag palaging constantly yun yung kinakain mo. Kaya ako ngayon, may tinatawag na diet breaks. So ngayon, hindi ko binibilang yung kinakain ko. Kain lang ako ng gusto ko, pero in moderation. Hindi yung sobrang dami talaga. Kasi before, stick lang ako sa meal plan. Kaya ko yung ganun. Isa at isa lang ang ulam na kakainin mo. On a daily basis, umaga. Hindi, oatmeal yung umaga. Tanghali, merienda, dinner. Yun lang. Para maging fit. Pero, may mga ma-apektuhan din kasi yung mental health mo. Minsan, may mga gusto kang kainin, hindi mo makain. Kasi sinasabi mo na nakakataba yan, sayang effort mo. Pero kung kakainin mo siya in moderation, babalik tayo doon, okay lang yun. Hindi ka naman siguro magpa-pageant or magba-bodybuilding, di ba? Like bodybuilding show. It's okay. The next day, mag-workout ka. Balik ka sa dati mong plan, ganun. Kasi ako, abang nandito ako sa Zambales adventure ko, kakain ako ng mga gusto ko. Ganun yung plano. Kasi pag natapos itong mga to, babalik na ulit ako sa routine ko. Ganun ulit. Marahil napakahirap nun sa iba, pero nakasanayan ko na kasi. Sa ngayon lang kasi, medyo kailangan ko ng diet breaks. Kasi nga, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng mga lutong ulam. Kaya yung mga simpleng mga pansit canton, mga ganito, basta yung mga lutong bahay, sinigang, nilaga, ay grabe. Mamma mia! Sumasayaw yan sa bibig ko. Plus, ang sarap pa magluto ng nanay ko. Talaga naman. Bus na kanin. Bus na kanin. Isa pa lang yung nakakain ko. Kakakawin to eh. Time check, 8:08. Pitch black na rito. But I'm not scared. Pag sanay ka na mag-isa, ka na matatakot. It's all in the mind.
Pagkatapos na kumain, toothbrush lang ako, iwan ko na kayo, matutulog na ako. Bahala kayo dyan. Bukas na tayo mag-usap. "36 hours na akong gising." Wanna know the secret? Hindi, share ko sa inyo. Sa bodybuilding, may tinatawag ng dry scoop. So kanina, bumili ako ng 5 Nescafe stick. Naubos kasi yung Allmax ko na caffeine. Isang tablet nun, katumbas 3 Nescafe stick. Ang lakas nun. Pag nag-workout ako, goods na goods talaga. Ngayon, pag wala, alternative, Nescafe. Nag-take ako 2, dry scoop. Still energetic. Dry scoop lang, ganun lang. Pagkabukas. Sabi nga ng mga nakakita sa akin sa gym. Pero, na-influensyahan lang din ako ng ganun. And, mapait siya, pero effective. Sabi ng mga nakakita sa akin sa gym, ang pait ng itsura nila Di daw nila kaya yun. Pero kaya ko ginagawin kasi fast acting siya Siguro magti-take lang siya ng mga 5 minutes. Depende siguro sa tao. Sa akin, sa full kagad. As in, yung palpitate mo, yung adrenaline, andun kagad. Try nyo, kuwari, antok na antok kayo. Pinatry ko yun sa asawa ko. Nagpalpitate Hindi na magkanda ayos yung ginagawa kasi sobrang lakas daw ng palpitate ng puso niya. So, ang suggestion ko sa inyo, half lang muna, half stick. So, ang ginawa ko, papunta dito sa Auto Mines, 2 stick yun. Gising na gising talaga yung diwa ko. Yung adrenaline ko, pumping talaga. As in, aware na aware ako sa paligid. Pagkadating naman dito, edi nag-cool down na yung tama niya. Nag-take ako ng 1 stick para makapag-prepare ng pagkain, ng tent, ng mga kailangan. Nakaligo pa. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung effect niya. Hopefully, bumaba na siya. 2 hours to 3 hours naman yun. Para sa akin minsan, pag mataas na yung immunity sa coffee, doon na tumitigil. Kumbaga, saglit na lang siya, mga 30 minutes na lang. 240, ganun. Enough lang para makapag-workout. Okay. Tapos na kumain. Etong 2 tira, bukas na yan, pang-almusal, pork silog. May 2 pa akong itlog dyan. Classic. Goods. O paano? Bukas na lang. Good night. Good morning, guys. It's 1:30. Pitch black. And napakagandang stars. Wala, nagising na ako kasi may sleeping problems nga ako, kaya
Nag-check ako dito sa labas. So kung matatakotin ka, ayun yung ilog oh. So kung matatakotin ka, huwag kang lalabas ng ganitong oras kasi sobrang dilim. Ano ba to? Yan. Huwag kang lalabas ng ganitong oras kasi nga sobrang dilim. Pero yung view, sobrang kitang-kita mo yung mga stars. Ayan o. Babalik na ako dun sa sa room ko. Kanina pa ang 12 gising. Good morning, it's 6:30 ng umaga and check natin yung front seat view ko dito sa Cotto Mines. Look at that! Oh, yan ang makikita mo pagbukas mo ng tent. Sarap magmuni-muni ngayon dito. Life's good. Okay, lumabas na ako ng tent. Magsi-CR lang ako. Naiihi ako eh. Nga pala, di ko napakita sa inyo yung CR. Magugustuhan nyo guys. Bagong gawa na siya. Check nyo rito. Dito lang siya. So before kasi, ito yung mga note ng mga ibang nakapunta dito, yung mga uwak ko, dalawa, na hindi daw masyadong maayos yung CR dati. Ayan o, yung luma, sarado na yan. Sa likod niyan, nandun na yung bagong CR. Lakad ka nga lang konti, pero okay lang. Yan. So mas maganda siya tingin ko bago to eh. Yan oh. Ayan. For women. Tsaka men. Salamin. Nagana yung mga tubig yan eh. Check natin. Yan. May shower. Yan. Malinis. Goods. Hindi ako nag-shower kahapon na ganin ano. Kaya wala na kayong problemahin dito kasi yung CR maganda na. Tapos may tubig. Kaya check nyo. So far ako pa lang yung gising sa mga guest dito. Kaya i-enjoyin ko to. Magmumuni-muni ako dun. Sa front seat syempre ayos. Ano? Walang katao-tao. Ayun yung tent ko. Front seat view. Walang pagbabago tubig dito. Ganon at ganon pa din. Napakalinaw. Kuha lang upuan. Tapos tula-tulala muna. Dito lang ako tutulala at tatambay. Ito spot ko. Ito lang yung tent ko. Yon. Front seat tayo ngayon sa sunrise.
Magluto na tayo ng almusal. Luto na yung itlog. Isa lang. Kinuha yung isa, hindi ko alam. Uwak siguro kumuha. Hindi ko alam. Wala na dun eh. Okay. I-reheat na natin tong pork chop kagabi. Pero isi-separate ko yung taba. Kasi ito, tostado ko to. Yan. Para ma-crispy. Sarap. Buksan na natin yung kawali para mainit na pag sinalang. Nakagutom yung magandang view eh. Kanina pa ako nakatulala sa magandang view. Yan o. Imaginin mo mamaya parang chicharon to. Sa sobrang crispy. Sarap. Okay, initin na natin tong pork chop ko. Yan. Tapos ito yung bawang kagabi oh. Naka-marinate na rin yan. Pang ano yan? Extra sauce. Tapos na yung pork chop. Unahin natin tong bawang. Ang dami. Pampalasa yan. Ito na. Luto na to. Golden brown na. Crispy na yan, sir. Look at that. Woo! Pork silog, classic. Kain na tayo. Thank you, Lord. Ketchup. Hot sauce. Crispy. Malasado. Sarap talaga ng itlog pag inuto ng malasado eh. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I
down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Ligo time. Time check. It's 11 AM. Nagdadalawang isip ako kung aalis ako dito ngayong araw na to kasi solo yung lugar eh, tapos napakapayapa. Nga pala may sabihin ako sa inyo guys, sa atin lang to Hindi ako marunong lumangoy. Ang alam ko lang mag-floating. Psych! Hindi tayo magiging malungkot dahil hindi tayo marunong lumangoy. Gagawa tayo ng workaround or paraan para makalangoy. Makadive. Hey! Hiniram ko muna yung salbabida ng anak ko. Nak, pairam mo na, Zion boy. Itatalikod natin na ganito para brusko pa rin tayo. Hindi mo kung pambata yung dala nating salbabida. Okay. Swimming na tayo. Maglilinaw check tayo ngayon. Okay, tara. Nagpalit lang ako ng damit. Yung suot ko kahapon kasi basa na naman yun eh. So, eto na. Let's go! Ayun o, binaligtad ko para brusko pa rin tayo. Woo! Linaw check tayo. Palag-palag ay di marunong. Look at that. Ang linaw. Wala, naabot ko na. Ayun na. Ayun o. Inaadod na ako, inaadod na. Isa pa? Try pa natin ng isa. Okay, tara, second time. G. Wala nang buwelo-buwelo. Linaw check. Okay. Salamat sa pagsama sa akin. Eto, seryoso, last na talaga to. Solid eh. Wala na rin buwelo-buwelo. Pero papakita ko muna sa inyo kung gaano kalinaw talaga yung tubig. Look at that. Dito talaga yung part na pinakamalalim. Yan o. May mga whirlpool pa nga, kita nyo. Ayun o, mga maliliit nga lang. So yung paiba-iba yung current ng tubig dito banda. Tapos pwede rin doon maligo. Maganda rin pala doon Yun o. Patat ng linaw. Woo! Napakalinaw doon. Grabe. Yun o. Anyway, tara. Woo! Last na yon. Salamat sa pagsama sa akin. Kita-kits. God bless.